Oo, kahit si Doding Daga, kasya dyan eh. Salam mo. Ano meron, pre? Hi guys, dito ulit tayo ngayon sa may bus. Kukontinue natin yung paggawa ng ating drawer by doing the finishing touches katulad ng pagsasand tapos pagpipintura. Kasama ko ulit si Jed. So, si Jed. Jed, ano ka naman Jed? Yo! Kukuha natin yung expertise niya sa sa pagpifinishing touch. So, let's go. So, ito yung mga tools na gagamitin natin today. Yan. So, ano tong isa? Pang mix natin. Ito, gamitin natin ito pang mix. Yep. Tapos meron tayong mga brush dyan, o roller. Para may brush na maliit Ang dami para sa mong mga ano. pantong. Tapos mga roller. Merong medyo coarse at saka fine. Yan, dyan tayo gamitan na lang natin ng plastic para marireuse natin ito. Okay. Ito, nakita ko na ito nung ano eh. So, ang una natin gagamitin dyan is yung primer. Tama, di ba? Bali, yung order nila ito. Primer. Pati. Tapos ito gagamit tayo nitong sander para mapabilis yung work. So, yung plan natin dito today is yan, i-mount na siya dito sa side na to, saka dito. Ngayon, ang problem is hindi siya talaga 90 degrees. Kaya meron tayong kailangan sundan dito. Ito yung susundan natin, bale. So dito siya dapat magpapantay. Tapos dito naman sa part na to, lalagyan lang natin dito ng additional wood para ma-mount pa rin natin siya dito sa side na yan. Kasi pagka naman yan nilagyan natin siya dyan, pag nilagay na natin yan, ganito na yung tsura yan. Hindi mo na siya mahalata. So, ang una natin gagawin, disassemble muna natin siya para malagyan natin siya, para ma-finish natin siya, ma-sand natin siya ng maayos, tapos mapinturahan. Medyo mabigat din kasi ito eh. Tara. Lalagyan natin siya ng cover sa likod. So ngayon, magsasander muna tayo. Ito yung tools ni Jed pang sander. Lalagyan natin siya ng mga ano dito, mga sandpaper, tapos in from rough hanggang maging pino siya. Hindi ko alam kung mapapansin niyo pero mas smooth na ngayon yung surface dahil sa sanding natin. Ngayon, pinupunasan lang natin para mawala yung mga sodas. Para mas makapit ngayon yung primer natin dito. Kasi pag may mga sodas dyan, baka hindi masyadong kumapit yung ano natin, primer. Ito yung pang mekos-mekos. Mekos-mekos mo na yan. Mekos-mekos. Immediately clean paint tools with water. Kasi water-based to eh. Okay. Ayan, water-based. So, ito yung kinagandahan ng mga ganito. Madali siyang linisin. Tsaka di mabaho. Si Jed, imemekos-mekos ang ating primer. Mekos-mekos mo namin. Tapos na kayo mag-mekos-mekos. Mekos-mekos na naman dito sa tubig. Ayaw mong mag-move. Ayaw mag-ano, men. Wala siya, men. Kasi pre, ginawa nga nila yan para mag-move. Nilagay mo ng plastic. Ginopromise mo yung ano, integrity ng ano niya para lang sa reusability, di ba? Ayun Ano mo yan? Pinagbabayaran mo dyan eh.
mga corners na hindi abot ng rollers. Ayan, mag-make use yung paintbrush natin. Ayan. So ito yung tsura niya pagka na-primeran na. So ito, nilalagyan ni Jed ng masking tape para hindi mapinturahan yung railings. Pipinturan? So ito, hinintay na natin mag-dry. Tapos ano tayo ng pati. Pati. Oo, para mawala yung mga imperfections sa mga. Para lang matanggal yung mga imperfections. Meron dito, nakikita ba? Ayan, sa mga first timers, ang suggestion ko pag gagamit kayo ng pati, huwag kayong gagamit ng pati. Pang ano siya eh, parang skill siya eh, no? Skill siya eh. Nung natuyo na yung pintura, gamit yung sander at 240 grit or very fine na sandpaper ay sinimulan na naming lihain yung drawer. Kasabay nung pagsasander ay inupisan ko ng i-mix yung white gloss na paint. Gamin. Pinipintura na natin tong carcass natin ng ating drawer. So ito na yung final touch actually, yung gloss. Hindi ko sure kung i-double coat pa namin to eh. I-double coat pa ba natin to, Jed? Depende. Pwede naman. Kung mamaya Diba? meron pang mga imperfections. Nire-ready ko naman yung likuran ng drawer para malagay na din namin. Ba yan? Pag ganun? Ang plano namin dyan, lalagyan natin ito. Dito natin siya i-mount kasi meron siyang allowance dito dahil dito sa poste or sa bump na yan. So lalagyan natin siya ng allowance dyan para meron tayong papag-mountan nung ating drawer para pag umandar yung bus, hindi siya gumagalaw. Hindi mababali itong ano namin. Ano, i-clamp kaya natin. Wag. Ang ginagawa niya. Nagkaka-problem kami dun sa bakal kasi isa na lang yung drill bit namin. Tapos isa pa lang itong nilalagay namin, parang hindi siya nagpe-penetrate. Naghahanap si Jed ng mas maliit na screw para pumasok siya dun sa drill bit. Parang nagbabadya yung panahon, kaya nilagpit muna namin yung mga gamit namin sa labas para hindi maulanan. Ito ba yun? Yung dito? Hindi ganito kalaki, malaki masyado. So,
Uy, maano ah. Malabo. Kasi baka mamaya mabalian tayo ng dumi. Yan na lang naman eh. Pag nabali, di wala na. Kasi hindi natin tutuloy. Magbutas tayo dito. Oo. Kasi ito, wala namang bakal dito. Puro kahoy na yan. Saan? Dito, i-spread yan, Jin. Nangangan siya parang hotdog eh. Tama ba yan? Nakabaliktad ha? Minamount na namin siya dito sa side tsaka sa floor. Tapos dito maglalagay pa ako sa pat. Ano yan? Dito. Oo, yan na lang sa mga taas na yan. Tama na. Parang tumigas. Dalawa yung ano dito sa baba yata. Oo, kahit si Doding Daga kasya dyan eh. Kaya mali eh. Sarap mo. Ano meron, pre? Baka dito tayo nagkamali. Yep. First level. Whoop. Bibili ako ng Yun yung finished product. Hi guys, yun at ginabi na naman tayo dito sa bus. Natapos na natin yung pag-finish at pagpintura ng ating drawer. Mahirap palang gumawa ng drawer pero at least ay natapos na siya. Na-mount na rin natin siya dun sa place kung saan natin siya gustong i-install. Medyo nagka-problem lang kami kanina kasi didrill kami dun sa bakal tapos yung mga drill bit namin nasira na. Pero at least na-mount naman natin ng maayos yung drawer natin and gumagana na siyang ng maayos. Ang next natin ay ma-install yung malagyan natin siya ng palotsira dun sa taas para mukhang seamless siya from our kitchen. So yun lang, thank you for watching and please don't forget to like, subscribe, and share this video. See you on the next one. Bye! Yo! Yun. So lalagyan natin na yung gumawa tayo ng makeshift na lock ng ating bus. Hindi pa to yung permanent pero it will do kasi meron kaming CCTV dyan eh. Meron kasing mga pumapasok dito kahit may nakalagay na nito. Diba? Pwede naman siya tingnan. I mean, silipin. Pero hindi pwede mag-trespass kasi may mga gamit din kasi kami dyan. Pero yun nga, may mga nagtatry mag-open tapos ng isang beses pa nakalimutan nilang hindi nila sinara. So pagkabukas nila, hindi nila sinara. May nakapasok na manok, may nakapasok na pusa, may nakapasok na aso. So may mamaya magdumi sila dyan, di ba? Lagi namin tong kinikip clean. So yan, ito makeshift lock namin. Yada! Lock natin dyan. Pop! Yung dapat din na yan matatanggal kasi tapos pag-open natin